Kadosti, nandito tayo ngayon. Meron tayong i-interviewin si ate. Hindi ko muna sasabihin yung pangalan niya kasi siya na magpapakilala sa sarili niya. So, recently, she traveled to Pakistan using the visa upon arrival. So, sa mga nagtatanong ng process, requirements, andito si Sis na sasagot sa mga questions. So, meron na ako pinrepare na questions for her para we get to know her better na isa na rin siyang married to a Pakistani man. So, hi sis! I think it's better na magpakilala ka muna. And thank you for joining this vlog na sana makatulong tayo sa mga kadosti natin for, sharing your experience na hindi lahat ng nagpupunta sa Pakistan ay may bad experience. So, ikaw ang isa sa mga magpapatunay na yung experience ng isang tao is different sa kumbaga iba-iba tayo ng experience. So, ayan, ikaw na. Hello po. Hello, Kadasti. Oo. I'm Celine, currently working here in Saudi Arabia as a nurse. So, kakagaling ko lang mag-travel from Pakistan. And wala. Ang ganda ng travel kasi dati, ina-expect ko, ang sinasabi kasi ng mga tao, bakit Pakistan? Mm. Bakit doon? Sabi ko, why not? Ang Yeah, why ganda not, ng 'di ba? Pakistan. Oo, kasi nagsisearch ako dati. Sabi ko, ano kaya mga tourist spot nila? Then, para ka na din pumunta sa Canada, Switzerland, Oo. ganun. May iba-iba sila kasing ano ba 'yun, feature. Kumbaga sakop niya yung Mm-mm. meron silang greenery, meron silang disyerto actually kung pupunta ka Meron. Karachi ata. Anyways, I just want to say thanks to si Celine for joining this. Meron akong pinrepare na question sa'yo para meron tayong guide. Kasi kung hindi, baka chika na lang tayo dito. Dapat sa live yung Opo. ginagawa yung chikahan. So, yung guide natin is at least, alam mo yon yung ma-share mo yung entire story mo. So, share ko din na naman na to. English to, pero pwede naman na natin siyang Tagalogin. Okay. Taglish. Yes, Taglish. So, my number one question is, paano kayo nagkakilala ng Pakistani husband mo? And what made you say yes sa marriage? Actually, nagkakilala kami sa app, sa Bumble. Sino mag-expect na doon ko makilala? Sa Tsaka Bumble? di ko in-expect na ano, na may seryoso doon kasi Mm. sabi ko, yung gusto ko yung seryoso, hindi yung pastime lang. Kasi ang dami doon makaka-chat na for fun. Sabi Mm. ko, pag ganon, block agad. Oo. Tas no, nung naka-chat ko, sabi niya, ano daw, mag-uninstall na daw siya. Sabi ko, baka eme-eme lang yun. Alam mo naman, di ba, sa Oh, panahon dating app yan ngayon. eh. Di ba? Mm. Tas, yun, sabi ko, why not, try ko to. Last na to, sabi ko. Pag ano, fail, okay. Nakailang kausap ka na bago mo siya nakilala? I mean, kailan kayo nagkakilala? Kasi yung, actually last year lang din ako Oh, last year nag-download ng lang. app. Mhm. Oo, last year lang. First, nakausap ko, ano yon from New York. Tas sabi ko, Wow. alam hindi naman to seryoso. Tas nung tinanong ko yung edad, sabi ko, oh, layo, 10 years age gap. Sabi ko, okay, parang Oh, uncle. ay, ang Sabi ko, parang uncle. Sabi ko, okay. next. Tas may nakausap, after doon, may nakausap ako, Pakistani. Oo. And then, ano yun siya? Piloto yun siya. Oh, And then, yun. ng tiya? Tapos sabi niya, meet up. Sabi ko, ayoko yung mga meet up na ganyan. Tapos yun, tinanong ko kaagad kasi nagsisearch na ako about sa mga culture nila. Then nung sabi ko, uy, parang may red flag. Sabi ko, arrange Ah. ka na ba? Ganyan. Yun yung una mong tinanong? Umamin naman. Umamin Ah! naman. Sabi ko, okay, black. Okay, black. Oh, honestly kuya, in fairness. Kasi sabi niya, friends lang yung mga gusto niya. Ano, sabi ko, ayoko magsayang ng oras. Yes, exactly, Tas 'di ba? yun, Mm. siya na yung ano, siya yung next ko na naka-chat. Sa Tas sa sa Bumble ba, ano siya, sinong puwedeng mag-chat, ikaw or yung lalaki? actually dati yung gumamit ako ng Bumble, nag-premium app pa ako nun. Ang premium is ikaw ang makakapag-chat
Or Ano, they can chat? makikita mo kung sino yung nagla-like sa'yo. Tas pwede Ah, mo siyang ma-chat kung mag-match kayo. Tas makita mo doon sino yung mga pwede mong maging type. Tas sabi ko, ang dami oh. kong na-ekis doon kasi ang daming mga red flag. Paano mo nasabi na siya is yung parang isa siya para sa'yo? Kumbaga parang the one, 'di ba sinasabi nila parang may the one? Kasi kahit naman na nag-uusap pa lang Ano? kayo, you will feel it, 'di ba? Oo. Tas sabi niya ano daw, sabi niya, "Wag tayo dito mag-usap." Binigay niya yung Instagram niya. Sabi ko, "Okey." Sabi niya mag-uninstall na daw siya. Sabi ko, "Eh, baka eme lang yun." Eme-eme na naman. Tas yun May trust issue ka tas rin, ah. yun sa Instagram, nag-usap na kami dun tas biglang nagtanong saan location tas parang napaisip ako ng negative. Sabi ko, "Ba't nagtatanong ng location?" Ano 'to, ah? Hindi ko na hindi ko na ni-reply. Hindi ko na ni-reply. Sabi ko, "Di pa naman tayo magkakilala talaga." Tas biglang tanong ng location. Tapos, Tapos yun pala, yung location namin ano lang, 1 kilometer away lang. so anong work niya diyan sa Oo, Saudi? kasi supervisor siya sa ano, restaurant. Okey. Tapos hindi pa ako maniwala sa kanya, sabi ko, "Baka ano 'to, scammer." Grabe yung trust Sabi ko, issue "Baka mo. scammer." Oh, grabe, as in yung trust issue. Kasi ano, gumamit na ako dati ng Tinder. Sabi ko, "Walang Talagang nag-invest matitino." ka. Na sabi ko pa talaga, 1 week ko lang yun nilaan. Sabi ko, "Sa 1 week na 'to kung wala, eh, di wala." Ah, sa Bumble pala. Oo. Tapos ano, yung time na parang 1 month na yun na hindi na parang nagkakausap, gano'n. Tas Sa lagi nang Instagram pa rin? nag-a-update sa Instagram. Tas sabi ko, "Ba't ba siya nag-a-update?" Mm. Gano'n. Tas siyempre nagtatanong ako sa mga friends, sabi nila, "Baka seryoso na 'yan." Sabi ko, Pa "Malalaman ko 'to 'pag ano, 'pag mag-meet." so paano kayo nag-ano, nag-meet Ako after yung nagyaya. Ako yung nag-aya. Sabi ko, that's the ayoko yung woman? ako yung yayain. Oo. Tas inaya ko siya, 2 AM ng madaling araw. Oh, Sabi ko, "Kape tayo or ice creams?" Na-shock din siya. Sabi ay, niya, "How why this time?" Sabi ko, kaya nga. "Siyempre, anytime I have work." Sabi ko, "Tas lagi akong may overtime." Okey. Even sabi ko tas sabi niya, "Ha? Are you sure?" Tas sabi ko pa, Parang "Baka siya na nag-isip ng negative." baka siya Tas yung nag-ask ayun. sa'yo. Tas yun, nag-meet kami sa ano, Half Million. Tas alam mo nung first meet up, hinanapan ko kaagad ng ano, CNIC, passport, ikama. Ano, matalino Tas ka? kasi nga nakikita ko sa ano, TikTok na dapat 'pag ano daw, 'pag seryoso hanapan mo ng gano'n. Kasi dun Dapat malaman yan. kung married or ano. Sabi ko pa, hanapan ko kaya ng Sinomore. Wala silang Senomar. Tapos ano, sabi niya na, "I know you have a trust issue," like that. Tas yun, ang bilis ng pangyayari yung ano, naging parang official kami ano na yun, July 11, last year lang din. Paano mo nasabi na naging kayo na? Kasi 'di ba parang wala namang talagang ligawan na nangyayari sa gano'n, eh. Kasi inexplain ko sa kanya yung about sa culture natin. Mm, Sabi ko, "Alam mo yung culture sa Filipino culture, kailangan mo yung ligaw, tas mm. kailangan mo kausapin yung parents." Tas yun, sabi niya, "Tawagan natin parents mo." Sabi ko, Ah, "Ha? Are you sure?" Tas sabi niya, "Yeah, why not?" oo. Then yun, kinausap niya yung nanay ko, tas sabi ni mama, "Malay mo yan na yung ano mo, the one." Naman 'no, Ayun, sabi ko, "Ito na yung official." so Sabi naging niya, kayo na nun ng July. Nagkakilala kayo nas anong buwan? ano, July 11 naging kami tas nag-propose siya December 25 during Christmas Eve. Wow! Kasi nung pag-propose niya galing lang ako sa work nun, sinundo niya ako tas 'di man lang nagsabi na mag-dress ka. Naka-uniform pa ako nun. Tas Eh, siyempre ano, surprise 'di ba? naka-uniform pa ako nun tas ano, sabi niya dinner lang daw kasi alam niya yung tradisyon natin na yung mga Christmas,
New Year, yun yung ano, mga important events. Ah, Tas yun, bigla ba naman pumunta doon sa ano, as in sa public nag-propose. Tas what yun na, what made you say yes? ano, napaisip ako na para, alam mo yun, yung parang nakikita mo yung life with him, tas wala Hmm, siyang tinatagong secret, as in, alam ko lahat about sa family niya, at saka mm, ano, pinakilala niya ako sa uncle niya, sa some of his siblings. mm, Kasi sabi ko pa, kung itatago mo ko, hindi ka seryoso nun. mm, Tas, tas yun, tas sabi niya, saka kita ipakilala sa tatay ko pag yung, ano na, yung before wedding, yung mm, paano na, yung mm. papunta dun. Tas yun, ang bilis ng pangyayari. Kasal ka Wala na, pa 'di kami, ba? oo, So, ang mamaya na tayo do'n kasi may marami pa akong tanong. So, sige. yun yung kayo paano kayo nagkakilala through yun nga dating app mga ka-Dosti. So, alam niyo na Dating up. mag-invest na sa premium, char. Anyways, I'm happy for you kasi at least yung experience mo 'di ba sa dating app. Marami na namang nagsimula sa dating app. Ako dating app din naman, pero I could Mm, say na I'm happy 'di ba? So, yung number mm, two na question ko is nung dumating ka, ano na to, Pakistan level na tayo. Nung dumating ka sa mm. Pakistan, ano yung pinaka parang mako-consider mo na biggest culture shock? Or parang alam mo yun na culture shock ka? Kasi syempre, iba din naman ang Pakistan sa Philippine settings, di ba? Mm. Ano yung masasabi mo na pinaka biggest culture shock mo? Actually, pagdating ko pa lang sa airport, do'n pa lang sa immigration, napasabi talaga ako, napaka-respectful nila, tsaka Mm. napaka-kind. Kasi sabi ko, "Sir, my ticket is only economy." And then Mm. sabi ng immigration officer, do'n daw ako pipila sa VIP. Sabi ko, "Sir, ba't do'n sa ano, tas sa business class?" Uh-uh. Sabi niya, "It's okay, just go with me." And then, yun, pagpunta ko do'n, nahirapan ako sa fingerprint. Sabi ko, "La, kasi since dati fingerprint ko talaga yung problem." Uh-uh. Yun, tinanong ako kung anong ganap ko dun, ba't ako pumunta, sabi ko for tourism purposes. Tas nagtanong ulit siya, sabi niya, "Are you sure?" Ganun-ganon. Tas Ah, sabi talagang ko, inusisa ka. kasi sa video mo, 'di ba, sabi mo na be Uh-uh. honest kung tatanungin. Tas sabi ko, "Okay, I'm going here for wedding," Marriage. like that. Uh-uh. Tas yun, tuwang-tuwa sila. Sabi nila, Shaki daw. Tas yun, nagtawag siya ng ano, mga kasamahan niya. Tsaka ano, tumulong talaga sila para Mm. ma-read yung ano ko, yung fingerprint. At tsaka yung parang high officer ata nila yun. Sabi niya ano daw, may gagawin lang daw siya. May cream ata yun siya, ewan anong cream yun. Sabi niya, lagyan mo lang yung finger mo. Tsaka Ah, after 10 parang horse cream, I think. Kasi para nakita ko yung parang oo. Tas yun, tapos sabi ko, "Yun lang pala." Tas yun, okey na. Tas tuwang-tuwa sila. Sabi nila, "Congrats." At saka hanggang pagpunta ko dun sa ano, 'di ba, bababa na yung kukunin yung sa mga luggage. Nag-assist pa sila. Sabi nila, "Andun na oh, yung bag." Sabi ko, "Ba't parang ano 'to, parang VIP treatment." VIP treatment, ano ka pala dun eh, Oo, baka prinsesa ka ng Pakistan. Pero anyway, wait grabe. lang. Kasi maraming nagtatanong sa visa upon arrival. So, Mm, kwento mo lang quickly kung paano ka nakapagkuha ng visa, tapos ano yung requirements nung dumating ka sa Pakistan, ano hinanap. So, kasi yun yung isa sa mm. mga questions na recently talaga. Actually yung kasi lagi ako nanonood sa videos mo. Ah, Dun ako kukuha ng info kasi yung husband ko siya yung nag-process, bale yung siya. part ko oo, bale yung part ko is kung ano yung mga requirements bibigay ko na lang. Mm. Tas yun, ano lang, yung first is yung passport, Mm. and then ikama, especially 'pag andito sa abroad, Mm. sa Saudi, ikama yung sa amin identification card. Mm. And then may hotel booking din ako na binook dun kasi sabi ko mahiya ako sa family, mag-book ako ng sarili ko. Then yun,
At saka yung invitation letter, nag-ask pa ako sa'yo paano gawin. Kasi Oo. wala talaga kaming idea about dun. Mm. Laking tulong nung invitation letter kasi yun yung isa sa hinanap nung immigration officer. Oo. Actually, nung pag-process nun, within 4 hours lang. 'Di After ba? nun, granted na. Sabi ko, ang bilis. Kasi Tsaka wala kang expectation, binayaran sis, 'di ba? Pagdating wala. mo dun. Wala So, kaming binayaran. ayan Zero. na, ito confirm, wala talagang binayaran kasi ang visa upon arrival, wala talaga siyang bayad for Filipinos and some other nationalities. So, nandito si Cicilline para magsabi na wala talaga siyang binayaran. Kung may mga Wala. liningin sa inyo, most likely, kung pinaprocess nyo siya via agency, most likely, that's agency fee. Ang visa is free for Filipinos kung visa upon arrival. So, Kasi dati nagtanong din ako yung sa agency, travel agency, mm, tas yung inas niya 250 dirhams mm. kasi based on Dubai yung na-chat ko, tas sabi ng husband ko, wag na ako na mag-process niyan. 'Di ba? Sabi ko, Supportive. ano mo talaga yung mga documents. Tas Oo. yun, Yun nga, yun yung ang sinasabi reason. ko, yun, yung Wala sa nang mga, oo. So sa mga nag-a-apply, i-prepare niyo na talaga yung documents niyo kung hindi niyo talaga kaya. Kumbaga ako, I do personally nag-a-assist, pero ako pinipili ko lang yung mga ina-assist ko, yung kaya talaga mag-travel, especially from the Philippines, kasi ang daming nagtatanong, pag tinanong ko may trabaho ka ba, wala. So ako, I would suggest na unfortunately, ang hirap, 'di ba? Kasi siyempre, you're in a relationship, I can feel yung longing, pero yung reality speaking talaga, kung wala talaga kayong capacity to travel, magwa-waste lang talaga kayo ng ng money, especially sa ticket. So ako, hindi ako basta-basta nag-a-accept kapag alam kong hindi talaga capable. Yung mga talagang nag-i-insist na please tulungan mo ko, tapos yung capable, then parang I allot some time to do the processing. Pero other than that, as much as possible talaga, I try to help using the videos kasi si Cicely nga, 'di ba? Using the video lang din naman. So, 'yun. So, yung pangatlong tanong ko, yung 'di ba nandun ka na sa Pakistan. How was the Hmm. wedding? Kasi 'yun naman talaga ang purpose Actually, mo, 'di ba? So, hindi oo. ito na lang pala muna, yung Actually, unang pagkadating mo ng Pakistan, ano ba yung pagdating mo ng Pakistan, nagkita na ba agad kayo ng family niya or hindi pa kasi that time sinabi ko sa family niya na gusto ko muna magpahinga. so Kasi nag-hotel ka work muna? noon. Galing ako work Oh, noon. wow. Tas, 'di ba, walang pahinga. Eh, Tas yun, sinabi ko na I need some time lang na kasi rest. pagpunta ko doon ngayon before Eid. Tas, Oh, oo, busy. before Eid yun. Oo, this Eid. Mm. Tas yun, sabi ko sa kanila na, so di makikita naman tayo. Just relax, sabi ko sa kanila kasi napaka-excited nila. Ah, Kasi okay. sa family nila, ah, hindi lang sa family, sa village nila, ako yung unang foreigner. So how was the acceptance when you meet them first time? Yung in-laws mo? Actually, di namin in-expect na gano'n yung pagtanggap nila, as in ang Mm. open 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 arms talaga yung pagtanggap nila kasi nga yung nakwento ko dati, Mm. i-a-arrange na daw sana siya. Oh, okay. Way nung 1 years old siya, twice siya muntik ma-arrange. Wow. At first, ayaw ng family niya, second, ayaw ng mother niya, kasi matanda na daw ata yung girl. Tas yun, hindi Oh, natuloy. Tas okay. nung third time, yung this year, Mm. tas nag-share siya sa tatay niya, inano niya yung about sa amin, tas Mm, sabi ng mm. tatay niya na, papayagan kita once pupunta siya dito. Tas yun, Okay. binigay niya sa'kin, sabi niya, "Okey lang sa'yo?" Sabi ko, "Ay sure, why not?" And then nagpaalam na ako sa company namin na mag-vacation ako, tas Mm. yung company namin support naman, sabi nila, "Okey." Yun, Nag-flight mo na-fix ba? na na-fix na agad yung ticket. After Ramadan yun, exactly. How Tas was yung eh, pagtanggap nila, ang ang expectation ko baka awkward, kasi mm. yung tatay nila iba, 'di ba, sa atin sa Philippines 'pag
yung tatay, 'pag ayaw nun, ayaw na ng lahat. Sa Mm. kanila Mhm. sa kanila gano'n din yung tatay at saka yung Ah, nanay kasi siya, patay na yung nanay niya kaya tatay na lang yung mm. naiwan na mag-decide. Oo. Tas yun, hindi ko in-expect na natuwa yung tatay niya. Oh, Tas that's good. ano, sinabihan agad yung lahat ng kamag-anak nila, pati Na-announce na. village. Sabi ko, hala. Tas ano, grabe na prepare nila. Nung sinabi pa lang na ano, pupunta kami dun. Actually, dapat for ano lang yun, engagement party. Tas sabi ng tatay niya, bakit engage? Wedding na agad. Kasi sa culture Ah, nila, ano, yun nga. mm. Tas yun, tas sinabihan ko na yung parents ko. Pati sila na-shock, sabi nila, akala ko arrange lang. Hindi din sila na ano. Sabi nila, okay lang din. At least tanggap ka. Oo, pero Yun. before ka ba pumunta dun, may plan na talagang magpakasal or wala? Ano, may plan na talaga siya kasi sabi niya, pag ano, either gusto or ayaw ng tatay niya, susuwayin niya daw yung tatay niya. Ano, Sabi niya, pinanindigan ka talaga? either Mm. win or lose daw, sabi niya. Sabi ko naman, parang ano dun sa part, sabi ko, parang may part pa rin na, sabi ko, parang may good news, ganon. Tapos Mm. yun, tuwang-tuwa yung family niya. Yung tatay niya, as in, yun yung ano, yun yung kalog sa family nila. Ah. How was the Yun nga, communication? Kasi 'di ba, some of them hindi naman yung talaga English ano. language barrier. 'Di ba As nakwento in, mo? Ano nga yung mm, ginawa nila para ano, para magkaintindihan ano, kayo? as in, lahat ng pupuntahan sa wedding namin, required nila na mag-download ng translator apps. As in, Ang cute, 'di ba? kasi hindi din ako marunong mag-Urdu. Oo nga. Yun yung Kasi, yun lang, Tagalog. alam mo, Syukariya. Oh, yun lang alam ko. Tas mga basic, mga sanggay, ganon. Ano yung Kasi sanggayi? sila, Ano yung Patan sanggayi? family kasi sila. How are you? Ganon. I thought kasi he. Sanggay, ganon. Baka local dialect nila ang sanggaye. Oo. Tas Ah, local nila, but kumbaga Urdu? sa atin. Oo, parang ano, Visayas, Oo, ganun. Okay. oo. So, Tas lahat yun, sila nag-download ng app para makipag-usap sa'yo. So, paano kayo? Magsasalita ka tapos ano, paririnig nila, oo. gano'n? Tas minsan siya yung nagta-translate at saka Ah, yung kapatid niya kasi marunong mag-Arabic. Sabi ko, hindi din ako fluent sa Arabic. pati English? Grabe, grabe talaga yung language barrier at saka parang naano ako, na-touch ako sa point na yung tatay at saka some of his siblings, natuto sila mag-Tagalog. Talaga? Na-shock ako, oo. Kasi nung in-inform na pala siya dati na yung ano, yung papangasawa ng anak niya is from Yes. Philippines, Ah, gano'n. so, Nag-search sila about Philippines, ano yung language. Na ah, touch lang ako dun sa part kasi sabi ko, alam mo yung napapanood ko sa mga video 'pag sasabihin daw na isasabi na sa family ayaw. mm. Kaya dun sa part na yun parang thankful din ako. Mm. Kumbaga you made, the right decision of traveling and then getting married. Kasi at some point, 'di ba? Kaya nga sabi ko nga, hindi naman lahat ng na-experience ng isang tao is same lahat ng in a Mm. relationship. Kaya it's very important na kapag may nakikita na kayong red flags, you have to think and pause kung eto ba is the right person for me or not. Katulad ni Cicilline, she had a good experience with the in-laws. So, yung, ano na lang 'to, random talk ano na lang tayo dito. Mm. Yung after niyong mag-meet, when was the wedding? Parang after how many days na pagdating mo? Ano, mga after 5 days. Oh, okay. So, After paano yung 5 ano? days. Tas yung wedding, 3 days siya. Na-shock Oh, 3 ako kasi days? sa Pilipinas, 'di ba, 1 day lang after nun. Tapos last na, So, na-shock nakailang ako tatlong araw talaga kasi kayo? 3 days straight talaga Oh, as in. Actually, ano, nagtanong pa ako sa kanya, sabi ko, "Magkano may bibigay ko?" Ganyan, sabi niya, "No, wala kang gagastusin." ah. Oo, tas ano, ang ganda ng tradisyon nila kasi ano, may maher. Kumbaga yun yung ano, kung sa
term natin sa Pinas is dowry. Yun yung dowry Dowry. nila. Nasa Ay, contract. oo. Tsaka ilalagay talaga nila sa contract ano yung Mm. ibibigay. Kasi usually yung napapanood ko sa mga vlog, 'pag Pinay daw yung papakasalan, hindi na nasusunod yung culture nila, yung Mm. tradition. Pero sa amin, I'm thankful kasi sinunod pa rin nila. Nagbigay sila ng pera, Mm. tsaka yung daw na gold, tsaka ano, hindi lang yun, pati lupa. Oh, so meron Oo, pa ka na sa Pakistan. yung tatay niya, sabi niya, ano, may, kasi pamana niya sa eldest kasi yung husband ko. Kaya sabi, Okay. Ano ka na pala, heredera, charot. 'di ba? Tas ano, sabi niya kasi gusto niya na magtayo ng bahay do'n kasi sa tradition daw nila once magpakasal ka dapat either before or after marriage may bahay kayo. Kasi Hmm. parang kabahiyan sa kanila kung wala wala man lang makita yung mga family, kaya yun. So eto, 'di ba, nakuwento mo sa'kin na parang yung settings niyo ng family mo is yung mom mo is Islam? Muslim? Tsaka yung papa ko Christian, oo. Tas yung father mo is Christian. So yung ano mo, yung parang practice mo talaga while growing up is Christianity or Christianity Muslim? pero yung location namin is sa Islamic place kasi Mindanao. sa Cotabato. Mindanao? O Mm, Cotabato. So tapos mm. nung naging kayo or I mean nung pumunta ka ng Pakistan, nung kinasal, you mentioned 'di ba na parang nag-convert ka na 'di ba? Bale pagdating ko pa lang dun yung wala pa yung kasal kasi ano, dati pa nagplano talaga ako na mag-convert. Mm, mm. Hindi pa kami magkakilala, yun na talaga yung plan ko. Oo. Kasi parang naano ko sa sarili ko, lalo na dito sa Saudi, grabe Mm. yung mga faith nila. Kaya yun, humingi ako ng sign kung ito na ba yung time na mag-convert. Oo. Binigay naman yung sign sa akin, alhamdulillah. And Oo. then yun, sa ano ako ano, nagshahada sa Faisal Mosque sa Islamabad. Okay, oo, nakapunta na rin Mm. ako dun. So at least 'di ba, you have the same faith and you kumbaga yung ano niyo, kung magse-settle ka sa Pakistan eventually, at least hindi ka mahihirapan sa settings. So eto, as a woman na nag-travel sa Pakistan recently, alam mo parang mamamatay na yung ano, may 3 minutes na lang tayo ta's record na lang ano na lang, call na lang ulit Opo. tayo. Para part 1, part 2, kung part 3. So, Oo. as a woman na nag-travel recently, do you feel unsafe? Or meron ka bang parang hesitations to travel alone? Kasi alone ka, di ba, nung nag-travel ka? Ako So, lang mag-isa. anong pakiramdam mo? Did you feel unsafe na nung nag-travel ka mag-isa? Actually, yung nasa eroplano pa lang ako, nag-overthink na ako. Ano Sabi na? ko, actually, nag-overthink malala ako kasi, ano, grabe talaga ako makapag-overthink, lalo na Mm. sa gano'n, ako lang mag-isa yung nagbiyahe. Tas, yun, pagdating ko dun, sabi ko, la, safe pala. Tsaka, i-share ko din pala yung Mm. ano, yung pumunta kami sa province nila. Mm. Na-shock ako kasi nagbigay yung government ng police security. Di ba, Kasi shinare mo sa akin? oo, kasi yun daw yung ano nila, parang protocol Protocol na pag for foreigner. foreigner ka, kailangan mo may police security. And then yun, mga 30 minutes lang naman yung process nila dun. Binigay lang yung mga requirements ko, yung passport, visa, yun lang. Mm. At saka ano niya, Ano yun? CNIC. Free yun? Free yun, wala kaming binayad. Sabi ko Wow, nga, ang ano mo, delikado. Sabi ko nga sa kanya, baka delikado to kasi government yung ano, yung magbibigay ng police security. Sabi niya, no, kasi may mga Chinese din naman daw na ano, pumupunta. Ah, Pero yun talaga yung required police okay. security. By the way, saang province ba siya or saang village siya? Sa Lower Deer,